Yes, at another tanggap na ganap. Crankcase aluminum welding naman tayo ngayon guys. So, discuss natin kung bakit nagkakasibakan yung aluminum crankcase natin. Ayan o. Kita nyo yung crack. Kung paano nangyari yan. So, dito ang common na cause kaya nagkaganyan yung crankcase niya. Watch the full video. Well, dito guys, may natanggap kami. Aluminum crankcase naman to ng sasakyan. So, ayan. Kita nyo yung crack. Yung customer neto is ilagyan nila muna ng temporary steel epoxy. So, nung tinanong namin kung bakit nagkaganyan yan, eh, syempre, common cause talaga is yung nagamit sila ng maling tools. So, pag mali yung tools na ginamit mo, imbis na 17, 22, or 14mm yung socket mo na gagamitin, ginagamitan ng adjustable range, open range. Dapat socket talaga ang pagluwag ng mga ganito. Lalo na pagka nabilog yung hex bolt, so anong kasunod niyan? Sisilsilin na. So yung impact doon sa crankcase. Alam nyo naman, pagka yung crankcase, aluminum lang yan, siguradong tatalunin yung lambot kaysa sa matigas. So yung tornilyo is steel, yung crankcase is aluminum, talagang masisira yung crankcase mo. At another reason or another cause na napapansin ko sa mga ganito is yung hindi alam kung paano ang pagluwag tsaka paghigpit. So yan, imbis na magde-drain ka, nasa ilalim ka na ng sasakyan mo, motor mo, imbis na pihit mo is paluwag, pahigpit. So imbis pa ganon, Kaya pag nag-lost thread or napupersa, talagang magka-crack yung crankcase nyo. Aluminum lang yan eh, lambot lang yan eh. Kung di man loose thread, talagang masisibak ng ganyan. So, yan. Ano natin ng welding? So, ang gamit naming welding nito is aluminum TIG. TIG, T-I-G. Pagkakarinig nung nakarang video ko is TIP, T-I-P. T-I-G yan ha, aluminum TIG. So, isi-set up muna namin yan sa milling para makuha yung butas. So, ayan, nabutasan na. Kita na yung welding. So, yung daily work namin sa mga ganito, hindi talaga mawawalan sa aluminum welding. So, alam ng mga mekaniko yan. Dito na dinadala. So, yan. After natin butasan, threadan natin yan. So, ang problema, yun, tagilid, agoy. Hindi pumasok. Kaya siguro hindi tayo makaisa kasi hindi tayo marunong magpagitna. Yan, yung sunod na gagawin natin dyan is hahantapan. Yan, magte-thread tayo dyan. So, yung thread na ginamit natin na hantap is kasukat dun sa original na drain plug. So, yan. Pogi ko. So, tapos na. Bilis lang maghantap niyan eh. So, ito yung pinaka-finish niya. Pakita ko. Bali, nililiktis din pala namin to guys. Kasi alam nyo naman, pag kami bubbles pa, magtatagas yung sa ilalim. Nabuo na. So, malaking problema na naman yon. Bago naman i-release, nakalik test yan. So, yan. Kita yung thread. Ox naman. So, ilalagay na natin yung original na washer. Flat washer. Aluminum din yung flat washer na yan guys. And then, tornilyo na. Ayan, hindi marunong talaga magpasok tong tao na to. Hindi ka makaisa eh. Well, thank you for watching. For the next video, ano na naman kayang concern natin? Align naman siguro ng telescopic. So, yun lang. Thank you. Yes, shoutout nga pala kay Jepoy Baloy. Yan. Grabe ka supportive ng tao na yan. Thank you, boss.